Good evening mga master. Ayun, sa araw ngayon may ano tayo, i-discuss tayo. Bali, marami kasing mga nagtatanong mula noon nung nag-umpisa tayong mag-vlog hanggang ngayon or kahit nung mga nakarang mga buwan or mga nakarang araw. Marami nagtatanong about sa snap tsaka swivel. Yan. Ano nga bang dapat nating gamitin? At kailan natin dapat gamitin ang snap or swivel. Yun ang ating i-discuss ngayon. Saglit lang po ito mga master. Bali, share ko lang to base sa ating experience sa fishing. Syempre, hindi naman po tayo disclaimer lang, hindi naman tayo professional angler. Tayo ay lang din, angler lang. Tapos, natuto lang din tayo sa mga sa mga galing sa mga napapanood natin tsaka sa mga nababasa natin. Pati na rin sa, syempre, na rin, sa experience din natin sa angling. Simulan natin sa pagpapakita kung ano yung snap tsaka swivel. Yan mga master. Ang snap mga master ay, ito po, uri po siya ng terminal tackle. Terminal tackle ang tawag sa kanila. Yung mga gamit na pinandudugtong or kinakabit sa lure natin. Yan mga master. Yan ang snap. Yan po ang snap. Gawa siya sa stainless steel. Minsan sa mga sa mga normal na steel lang. Pero yun, mga matigas na material yung mga ginagamit. Ito, alisin natin dito sa lure natin. Alisin natin siya sa lure. Okay, pakita natin. Yan po mga master, oh. Yan. Ito po ang snap. Ito po yung swivel mga master. Yan. Yan ang swivel. So, ano nga bang purpose ng mga to? Yung dalawang ito. Minsan, pinagdudugtong to. Yan, pinagdudugtong. Snap tsaka swivel. Ano nga bang purpose nito? Unahin natin yung snap. Yung snap mga master, ginagamit lang naman natin to sa mga lure. Dito. Mga lure natin, sa mga minnow, to dito natin madalas to ginagamit. Gumagamit lang naman tayo ng snap sa casting. Ito po ay sa akin lang mga master. Syempre sa ibang sa mga ibang angler may iba pa silang pinagagamitan ito. Pero sa base sa ating sa ating ginagawa sa casting or sa ating style, ito ginagamit lang natin dito sa mga minnow. Pwede rin natin siyang gamitin sa soft bait. Saka sa jig pwede rin mga master. Depende 'yon sa sa style na gagawin natin. Pero ito kasing snap na to mga master, ginagamit lang naman natin to pag nagpapalit-palit tayo ng lure or uri ng lure. Minsan kung walang kumakagat dito sa gantong kulay, kunwari kay Pudi D4 walang kumagat, papalitan natin siya ng ibang lure. Mas madali siyang alisin. Yun lang naman ang nito mga master, mas madali siyang alisin yung lock, tapos kakabit ulit yung bagong lure, tapos kakabit ulit yung lock. Yun lang naman yung purpose niya, para mas madaling magpalit ng lure. Yun lang yung purpose niya para sa akin mga masira sa casting natin, para mas madaling magpalit ng lure. Kaya itong snap na to optional rin to mga master, depende sa inyo kung gagamit kayo or hindi. Kasi kung hindi naman kayo magpapapalit-palit ng lure, kunwari sa isang lure lang ay na kayo, goods na kayo sa casting nyo, or kinakagat din talaga siya ng isda sa spot nyo, hindi na kayo magpapalit ng lure, di wag na kayo maglalagay ng snap. Bali, idirektan nyo na lang yung leader sa mismong lure nyo. Mas maganda pa yung langoy ng lure mga master pag direkta yung leader pag walang snap. So ayun, yun lang yung gamit ng snap natin. Yung pagpapaliwanag sa snap natin.
Next naman ay ang swivel. Yan, swivel. Itong swivel naman mga master, madalas itong ginagamit sa mga spinner lure, sa mga jig. Yan, ginagamit to. Kasi sa spinner, umiikot yun mga master eh. Umiikot. Kaya kailangan ng swivel para hindi mag-twist yung line natin. Lalo pag spinning yung setup natin, nagtitwist yung line yan. Kaya kailangan natin ng swivel. Pero pag kahit spinning yung gamitin nyo dito sa sa mga lure natin, sa mga jerkbait, kahit snap lang, kahit huwag nyo nang lagyan ng swivel. Pwede ring swivel lang din ilagay nyo, tapos i-connect nyo dun sa split ring ng ng lure, mismong lure. Pwede namang ganon mga master. Depende nga yun sa setup nyo. Pero ang madalas kong gamit, snap, tsaka snap lang sa lure. O di kaya wala nang snap, wala nang swivel, basta direkta lang ako nagtatali sa lure. Pwede yun mga master. Tsaka dito sa jig, dito kasi sa jig mga master, ang tendency kasi ng jig pag nalalaglag sa sa tubig, minsan may mga jig na umiikot. Umiikot yan mga master. Umiikot yung jig habang nalalaglag. Meron yan. Tapos pag re-retrieve natin, umiikot din. Yan. May mga jig na ganon. Kaya importanteng gumamit tayo ng ng swivel sa mga jig para maiwasan natin yung pag twist din ng line natin. Kasi pag nasobrahan yung twist ng line natin, nabubuhol yan. Magkakaandabuhol-buhol yan mga master pag na-twist yung line natin. Kaya kailangan natin ng swivel para pag umikot man yung lure natin, hindi sumama yung line natin na umikot. Kasi once na walang swivel, pag umikot yung lure natin, sama lahat yan mga master, samang line. Yun yung purpose ng swivel. Importante ito mga master, tandaan nyo, importante ito sa mga spinner na lure o di kaya yung mga spoon, itong mga jig, yan. Importante itong may may swivel kayo sa mga lure na katulad nun. Ito ginagamit din to sa mga trolling, ganyan, ginagamit din to. Ginagamitan rin nila ng swivel. Ginagamit din to sa mga sa mga bait and weight, ginagamitan din ito. Pero yung iba hindi gumagamit, pero sa iba ginagamitan kasi minsan pag umikot yung isda habang inaangat, umiikot yung isda, at twist din yung twist din yung line natin. Kaya kailangan natin ito. Ayun, merong mga master, merong mga nagpo-post sa Facebook, tapos may mga nagtatanong din na kung okay lang daw ba yung setup na yung magkadugtong, yung snap tsaka swivel. Yan. Sa kasi may mga master, may advantage tsaka disadvantage din tong mga to. Pag nagkadugtong tong mga master, syempre mas mabigat sila. Tapos gagamitin natin sila sa mga jerkbait natin, mabigat to. Bigat yung harapan. Kaya medyo mahirapan ding lumangoy na maayos yung ating lure or ating soft bait kasi mabigat na yung unahan niya mga master. Mabigat yung harapan, parang magiging awkward yung yung langoy niya. Kaya mas maganda kung isa lang dito ang gamitin nyo. Tsaka mas maganda mga master kung yung tamang size ng swivel or snap yung gamitin nyo sa lure na gagamitin nyo rin. Parang dapat naka-partner din, naka-pares din mga master. Dapat bagay din yung size nung swivel tsaka snap nyo dito sa lure na gagamitin nyo. Yan sa jigging, pwede nyo rin gamitin yun mga master, yung kombinasyon nito, yung snap tsaka swivel dito sa jigging para mas madali kayo magpalit ng jig. Kaso nga lang, ang magiging disadvantage nun, itong snap mga master, pag napwersa to, lalo pag kinagatan ko yun ng malaki, pag napwersa to, madalas tong mga snap na to bumubuka. Lalo pag hindi branded yung snap nyo, kahit nga branded mga master, pag napwersa, bumubuka talaga yan. Bumubuka itong snap na to dito sa mga lure natin pag medyo malaki-laki na yung na-hook up nyo at medyo
Ano lang naman 'tong mga master, madalas tong bumuka pag yung kunwari gumamit kayo ng medium na setup, tapos gumamit kayo ng snap pang ultralight, yung mas mga maliliit, kunwari size 00 or size 0 na snap, kasi gagamitin nyo sa maliit na lure. Yun, pag pinersa nyo ng hila, yun kasi matigas yung rod ng medium mga master tapos matibay yung line. Ang tendency nun, ang pinaka weakest point nyan, itong snap nyo. Yan, bubuka yan mga master. Kung hindi man itong snap ang bumuka, itong hook nyo. Kaya pag gumamit kayo ng mas mataas na setup, kunwari medium, tapos gumamit kayo ng maliliit na lure, ibagay nyo rin yung yung drag nyo. Bali, wag nyong higpitan ng masyado tapos pepersahin nyo ng hila. Wag ganun mga master. Ibagay nyo rin, templahin nyo rin yung drag nyo para sa capacity ng mga terminal nyo, terminal tackle nyo, alalayan nyo. Kasi pag hinigpitan nyo tapos pinersa nyo pang hinila, bubuka talaga yan. Bibigay at bibigay yan mga master. Nasubukan ko na yan nung baguhan pa ako. Gumamit ako ng medium heavy. Tapos ang snap ko maliit, parang size 1 lang or size 0 siguro yun. Nabili ko lang din sa Shopee. Tapos yung lure ko maliit lang din, 7 grams. Kaya maliit lang na snap yung ginamit ko. Yung line ko parang 10 pounds, parang ganun. Offset nga parang hindi bagay yung setup ko nung unang nagcast ako. Nakakuha ako ng GT. Yun, nailan ko naman yun, pero yung mga hook ko buka-buka. Ilan na lang yung nakakapit dun sa isda. Tapos yung snap ko mga master nakabuka na rin. Konting-konti na lang makakawala na siya. Kaya yun, mula noon nung nangyari yun sa akin, parang naisip ko na delikado pala tong snap kung mali yung paggagamitan natin, tsaka mali yung size na gagamitin natin. Kaya importante rin na tama yung gamitin nating sizes para sa setup natin. Bagay para hindi tayo mawalan ng isda or hindi tayo makatakasan. Kaso nga lang, minsan nga kasi gumagamit tayo ng maliliit na swivel kahit sa medium natin, pag gumamit tayo ng mas maliliit na lure. Kasi pag gumamit naman tayo ng malaking swivel tapos maliit na lure, parang pangit din yung langoy ng lure mga master. Masyadong mabigat na yun. Kaya napipilitan tayong gumamit ng maliit na snap or swivel para sa maliit na lure. Mag-adjust na lang tayo doon sa drag ng setup natin. Huwag natin masyadong percent. Yun lang yung advice ko doon mga master. Dito pala sa sa lure natin mga master, discuss ko na rin kasi nandito na rin tayo sa mga terminals. Dito sa lure natin, madalas yan mga master yun. Tingnan nyo, wala yung split ring sa nguso. Di ba pag bumili tayo ng lure, may split ring sa nguso. Yan, simula noon nung nag-umpisa akong mag-fishing mga master, inaalis ko yung split ring yan. Kasi naisip ko, yung split ring dito sa nguso, parang magiging magiging kahinaan nung setup natin. Kasi minsan may mga lure tayo na mahina yung split ring. Lalo yung mga bilog lang yung split ring, bilog yung wire na ginamit. Parang hindi siya flat. Yung mga ordinary yung split ring lang. Syempre mga pagbaguhan pa tayo, hindi pa natin alam yun. Yung mga nabibili nating lure, mga mahinang klase rin yung split ring. Kaya inaalis ko talaga yun mga master. Simula nun, inaalis ko yun kasi bumubuka yun mga master pag napersa ng isda, bumubuka yun. Kaya mas mainam or mas prepared ko pa rin yung nakadirekta rito sa lure, yung ating leader, para walang weak point. Kumbaga ang weak point na lang itong itong hooks niya. Diyan na lang yung mahinang parte ng setup natin. Dito sa jig, obligado talaga kayong gumamit ng swivel. Yan, obligado yan mga master. Hindi ka pwedeng hindi gumamit ng swivel sa jig. Kasi yun nga, una, umiikot yan mga master. Tsaka dito sa jig mga master, saan mo ba ikakabit yung leader mo dito kung wala kang swivel? Kakabit mo rito sa sa dito. Kung ikinabit mo dito yan mga master, yung leader mo dito sa mismong lure or sa jig, diyan mo ikabit, diyan mo itali.
tendency niya mga master, pag ito, yung hook nyo, hinihila ng isda. Yan, umiikot kasi yan eh. Siyempre gumagalaw yung isda. Itong snap nyo, yan, ay snap yung split ring nyo, yung dugtungan yan, yan yung mismong wire niyan, matalim yan mga master. Pag yan tumama sa line nyo, kakaya laro ng isda. Pag yan tumatama sa line ng ganyan, kumakaskas sa line nyo na nakatali dyan sa lure nyo, may chance talaga na maputol yung line nyo. Kasi kasi matalim kasi to mga master, yung sa split ring, yung pinagdugtungan. Medyo matalim yan, may talas yan mga master. Pag nakakaskas yan sa leader, sigurado yan, magkakaroon ng sugat yung leader nyo. Pag dito nyo rin naman itinali ng direkta sa split ring nyo yung leader dito sa split ring ng jig nyo, may chance din na pag humila ang isda, syempre mababanat yung leader nyo, may chance na pumasok dito sa pagitan ng split ring. Di ba nabubukay ang split ring mga master, may chance na pumasok naman yung leader nyo dun. Tapos yun, sa kapwersa ng isda, kakalaro, syempre malalim yung spot, medyo matagal mong maiahon, may chance na dun pa bumigay, dun pa pumasok yung leader nyo sa snap, biglang bumuka yung snap, dun pa matatanggal yung leader nyo, kawala pa yung isda, di ba? Babay jig, babay isda pa. Ang pinaka the best option talaga para sa akin, may swivel ka. Pag may swivel, yung swivel, sa swivel, dito ka magtatali sa taas ng leader mo, medyo malayo na sa lure. Tapos ito naman, nakakabit naman tong split ring nyo sa solid na ring nung swivel, kaya malabo siyang pumasok or malabo siyang bumuka. Malabong bumuka yung split ring nyo or pumasok yung leader nyo dyan sa split ring nyo kasi nakadirekta kayo sa swivel eh. May swivel kayo eh. Yan, parang mas safe yung bakal sa bakal mga master, kasi yung bakal sa leader. Yan. Dito kasi sa swivel natin, mas smooth yung pagkakabilog nito eh. Wala siyang masasabitan na matalas dyan, talagang bilog yan. Kaya yung leader natin, stable yung pagkakatali dyan. Mas safe siya kaysa sa split ring. Sa split ring, pwedeng pumasok yung leader, tapos ayun, makabitaw yung split ring nyo sa leader nyo. Yun mga master, yung advantage pag may swivel kayo sa jigging. Kasi sa jigging mga master, perosahan din talaga. Perosahan ang laban yan. Kaya mas maganda kung ipantayin nyo rin or i-balance nyo rin yung setup ng mga lures nyo or jig nyo sa jigging. Kasi pag hindi yan balance, pag may isang mas mahina dyan or mahinang klase dyan, doon yung magiging problema. Yun yung magiging problema nyo. Kunwari, try nyong gumamit ng ng snap nga sa jigging. Yan. Pag kinagatan kayo ng malaki, buka talaga yung snap na yun mga master. Mas mababa kasi yung capacity ng snap kaysa dito sa swivel. Yan. Mas mababa kasi ang capacity niyan. Kaya ayun, yun lang naman yung may share ko sa inyo mga master. Yun, ulitin lang natin mga master. Sa mga jerkbait mga master, sa mga gantong sa mga swim bait, ganyan, gumamit kayo ng snap. Kung ayaw nyong gumamit ng snap or wala kayong snap na magamit, pwede nyong ididirekta yung leader dito sa lure nyo. Walang problema yon mga master. Walang magiging problema yon. Basta non-slip knot yung gamitin nyo or yung may loop. Hindi siya direkta na nakatali dito sa lure nyo para lumangoy din na maayos yung lure nyo. Sa jig, kailangan nyong gumamit ng swivel. Jig sa spinner type na lure, tsaka sa mga sa mga spoon. Yan, umiikot kasi yan mga master. Umiikot kasi tong mga lure na to. Kaya kailangan nyo gumamit ng swivel para hindi din mag-twist yung line nyo. Yun, ayun po. Hanggang dito na lang po. Syempre, shoutout po sa ating mga kasamang
Fishing din. Kay Lance Fishing, kay Pisces Fishing, kay Kawilan Trips, kay Gerald Maki, kay Sir Arlan, kay Sir Regan, kay Paring Nera, tapos kay Kafishda, yan. Kay Sir June Valdez, kay Sir Chris Fishing TV, yan. Pa-support na rin po sa kanilang mga channel, mga master. Pa-check na rin yung mga na ano. Tapos pa-check na rin mga master yung mga channel nila, mga master. Pa-subscribe na rin sa kanila. At wag nyo rin pong kalimutang i-follow ako sa FB page ko, mga master. I-flash ko lang dyan yung FB page ko. Tapos lalagay ko lang din po yung link sa description. Pa-support na rin po ng ating mga signature lure. Itong Pudidi 4, ito po yung naging model natin ngayon. Pudidi 4, Pudidi 1 hanggang 3. Pa-support po. Tapos yung ating fishing cup. Yun, pa-support po sana mga master. So ayun, maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po, this is Prince Pudidi Fishing. Fish on, God bless.